mahalaga, dapat po kasi para hindi na kayo pag-usapan, machismis, magkaroon ng mga haka-haka sa inyong kalusugan, Pangulong Marcos Jr., maglabas kayo ng medical bulletin. Kasi madaling gawin yung jumping jacks. Konti lang yung jumping jacks mo. Siyempre, ginawa mo na 100. Baka mas maniwala pa siya kung mga 100 bibilang ka ng 100 times. O kaya tumakbo ka sa isang 5-kilometer run. Bakit kahit na kayo may malubhang sakit, kapag palagay mo, di ba, meron kang leukemia, o kaya meron kang cancer, pwede mong gawin lahat yung ginagawang yan. Hindi yan may tatakip kung anong nararamdaman mo o ano talagang sakit mo. Talagang the best policy is honesty. Samantala sa ibang balita, ito, may bagong lunsad na koalisyon na magsusulong para mapanagot nga ang mga sangkot sa korupsyon ng pamahalaan. Alamin natin to sa balita ni MJ Mondehar. Parang meeting de avance ang mga ganap sa Club Filipino nitong linggo, April 12 sa grand launching ng RAGE Coalition, Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE. Binuo para labanan ang korupsyon sa gobyerno at isulong ang transparency at pananagutan sa mga opisyal na sangkot sa irregularidad. Kasama sa RAGE Coalition ang PDP Laban, Reform PH ni former Congressman Mike Defensor at Partido Reforma ni na former Speaker Bebot Alvarez. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na bagong talagang presidente ng PDP Laban ang siyang mangunguna dito. Mensahe niya sa mga supporter ng administrasyon. This coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Samantala, koneksyon naman ni Mayor Baste ang mga alegasyon ng korupsyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May sagot naman agad ang Malacanang. Sa nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project, kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung g***o na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Kinusyon din ng Davao Mayor kung bakit hindi kaya ng national government na alisin ang value-added tax o VAT sa langis. Bukod sa VAT, pinatatanggal rin ng transport sector ang oil excise tax. Ang panawagan ay bunsod ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis dahil sa Middle East conflict ng Iran, Israel at US. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT? Yung panawagan ni Leandro Libiste, di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Gate ng Malacanang, wala pang panukala ang Senado at Kamara na maaaring aprobahan para tanggalin ang VAT. Trabaho raw kasi ng Kongreso na magpasa ng mga panukala at hindi ng tanggapan ng Pangulo. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo nang kaupo eh. The most corrupt. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SM9 News. Attorney Sal, ano po ang masasabi nyo sa ulat na ito? Lahat naman ng sinabi ni Mayor Baste, tama yan. Tama lahat yan. Walang mali sa mga sinabi niya. Kaya yung mga gustong nakipag-alyansa, punta na kayo kay Mayor Baste o doon sa mga binanggit niyang pangalan. Dahil ito na ang panahon ng pagkakaisa upang tumigil na ang mga paglabag sa saligang batas at ang hindi pagtugon sa kagustuhan ng taong bayan. Pero Attorney Sal, paano po yung mga, yun nga, yung kaugnay po sa naging column niyo po kahapon na mga tinatawag nating political opportunist, sasali din sila sa coalition na binuo ni Mayor Baste. Ano po sa tingin ninyo ang magiging epekto nito sa kanilang pinaglalaban? Yan naman alam na naman ng lahat kung sino mga opportunista dyan. So, walang problema dyan.
Basta ikaw gusto mong sumama, kahit oportunista ka, sumama ka. Basta huwag ka lang popronta. Ayan, Attorney Sal. Actually, Attorney Sal, kahapon maraming nag-komento dahil sa mga hula nila sa inyong pong column at for sure nabasa nyo na po yung mga ano nila at alamin na lang din natin kung yun nga ay tama nga ang kanilang mga hinala. Samantala, sa iba pang balita ito, mainit din to na issue, Attorney Sal, dahil nagpasikat ang Pangulo sa harap ng media ng Malacanang para patunayan na maayos ang kanyang kalusugan. Ang mga tagpo sa palasyo, alamin natin sa report ni Creselyn Catarong. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na siya ay nasa mabuting kalusugan. Ginawa niya ito matapos kumalat ang mga aligasyon na siya ay may malubhang karamdaman. Nitong Lunes, Abril 13, biglang nagpaunlak ng press conference ang Pangulo. Pero habang papunta sa New Executive Building sa Malacanang, ay pinakitaan ng jumping jacks ni PBBM ang media. Sa harap ng mga mamamahayag, sinabi ng Pangulo, Ayan, this is hindi sa tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this is been done today. tiniyak ng Pangulo na very good ang kalusugan nito. Walaan niya dapat ipangamba ang publiko. Binanggit din niya na regular siyang sumasailalim sa blood test at normal ang mga resulta. Ayon sa Pangulo, ang huling beses niyang na ospital ay 3 buwan na ang nakalipas. Ito ay para sa CAT scan at upang matiyak ang paggaling ng kanyang diverticulitis. Ang diverticulitis ay isang kondisyon sa tiyan na nagdulot ng alalahanin sa kalusugan ng presidente. Giit ni Marcos, walang katotohanan ang mga balitang siya ay may sakit. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Tinawag din ng Pangulo na liars ang nagpapakalat ng maling impormasyon. At huwag niyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Dahil dito, hinamo naman ng punong ehekutibo ang mga nagdududa sa kanyang kalusugan. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Samantala, inaasahan ang karagdagang pahayag mula sa Malacanang sa mga susunod na araw. Ito ay kaugnay ng mga hakbang ng administrasyon sa isyong pang-ekonomiya. Kabilang dito ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mga solusyon sa transport sector. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creselyn Catarong, SMNI News. And Attorney Sal, very good naman pala yung ano daw niya, health condition, Attorney Sal. Ano pong inyong reaction? Alam po ninyo, kahit na ilang jumping jacks, kahit na ilang pagtakbo niya, ay hindi matatakasan na may dinaramdam siya. Sapagkat ang itsura niya talaga, meron siyang sakit. Hindi natin alam kung anong uri ng sakit meron siya. Kung meron siyang napakalubang sakit o ordinaryong sakit. Ang mahalaga, dapat po kasi para hindi na kayo pag-usapan, machismis, magkaroon ng mga haka-haka sa inyong kalusugan, Pangulong Marcos Jr., maglabas kayo ng medical bulletin. Kasi madaling gawin yung jumping jacks. Konti lang yung jumping jacks mo. Siyempre, ginawa mo na 100. Baka mas maniwala pa siya kung mga 100 bibilang ka ng 100 times. O kaya tumakbo ka sa isang 5-kilometer run. Bakit kahit na kayo may malubhang sakit? Kapag palagay mo, di ba, meron kang leukemia, o kaya meron kang cancer, pwede mong gawin lahat yung ginagawang yan. Hindi yan may tatakip kung anong nararamdaman mo o ano talagang sakit mo. Talagang the best policy is honesty. Para tayo mga Pilipino, kahit na tayo ay salungat sa mga kinikilos ng pamalang ito, pero dahil siya ang inihalal at presidente siya ng bansa, maaari din naman tayong
makisimpatiya sa kanya at ipanalangin natin ang kalusugan niya. Kung talaga nakatakda na siya, mawala sa mundo, kahit anong panalangin natin, hindi mapapakinggan yan. Sapagkat ang bawat buhay ng tao ay may taning Hindi natin alam kung kailan. Kaya nga, hindi ba sinasabi, kung gusto ninyong makarating sa kaharian ng kaluwalhatian, gawin ninyo ang kabutihan. Maging kayo ay isang tao na iginuhit ng Diyos sa kanyang imahen. Ibig sabihin, meron tayong kabanalan, may kabutihan sa puso. Huwag tayong gumawa ng mga laban sa konsepto ng pag-ibig at paniniwala sa Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya kahit na anong gawin mo jumping jacks dyan, maniwala ka, wala yan. Tumakbo. Sige, ikaw, amunin ko. Tayong dalawa. Mr. President, tumakbo tayo sa 5-kilometer run. Tingnan nga natin kung sino ang mag-survive sa atin. Jumping jacks, gawin natin 100 jumping jacks. Tingnan natin kung hindi ka biglang matumbak. Hindi yan, hindi. That's not the test. The test is the medical bulletin, the findings of your doctors. Pag yan inilabas mo, hindi malalaman namin kung malubang kalagayan mo, di pananalangin ka namin. Kung hindi naman, di mabuti para magpagamot ka at ituloy mo ang iyong panunungkulan para maibalik mo na si Presidente Duterte dito, matugunan mo na ang mga pangangailangan ng sambayanan at ipakulong mo na ang dapat mong ipakulong. Assuming na hindi ka kasama doon.